simulan natin ang isang bagong pagninilay na napakahalaga para sa ating kaligtasan. Ibahagi sa mga komento kung saan mo pinapanood at sama-sama nating ipagpatuloy ang spiritual na paglalakbay na ito patungo sa langit. Mahigpit na katahimikan ang bumalot sa langit at bigla isang liwanag na mas maliwanag kaysa sa anumang naiisip ng tao ang nag-alab sa kabila ng walang hanggang kadiliman. Ang bawat anghel ay tumitig, ang kanilang mga puso ay nabalot ng pagtataka at pangamba. Dito nagsimula ang labanan na hindi lamang para sa karangalan, kundi para sa katotohanan mismo ng pagkatao ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Bago pa man nalikha ang mundo, si Lucifer ay dinakila ng ningning at kaluwalhatian, ngunit ang kapalaluan ay pumasok sa kanyang puso at hinangad niyang maging katulad ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nagbibigay liwanag sa pinagmulan ng paglalaban, isang nilalang na nilikha sa kadakilaan, ngunit napuno ng pagmamataas at hangaring higitan ang kanyang lumikha. Ang kanyang kagandahan at talino ay naging kasangkapan ng kanyang pagbagsak. Ang lahat ng nilikha ay nakamasid, habang ang mga ulap ng liwanag ay nag-alab sa galit, ang kanilang epekto ay ramdam sa bawat sulok ng langit. Ellen White ay nagbabala sa mga pangyayari sa mga huling araw. Si Satanas, na dating pinakamataas sa mga anghel, ay napuno ng inggit at paghihimagsik na humantong sa kanyang walang hanggang pagbagsak. Ang mga salita nito ay isang paalaala na ang pagmamataas ay hindi lamang kasalanan ng puso, kundi isang puwersa na nagwawasak ng katahimikan ng langit. Sa gitna ng liwanag at kadiliman, nakita niya ang kataas-taasang labanan ng katotohanan at kasinungalingan, ng katapatan at pagpapanggap. Ang bawat anghel na nanatiling tapat ay kumikislap tulad ng mga bituin sa kalangitan, matatag at walang pag-aalinlangan. Ang mundo ay hindi alam, ngunit siya ay nakita, at ang mundo ay patuloy na nagtatakip mata. Ellen White ay nagpahayag sa mga sinaunang akda. Ang rebelyon ni Lucifer ay nagbunsod ng isang digmaan sa langit na nagpakita ng tindi ng kasamaan at katatagan ng kabutihan. Dito, ang kabutihan ay hindi isang abstraksyon. Ito ay buhay na liwanag na lumalaban sa dilim, at ang kasamaan ay isang puwersa na naghahanap ng pagkawasak. Ang labanan ay hindi nagtatapos sa isang saglit, kundi nagiiwan ng bakas na ang bawat nilalang ay hindi maaaring lumigaw mula sa pag-iingat ng Diyos. Ang aral ay malinaw, liwanag at kadiliman ay magtatagpo. At sa gitna ng labanan, ang puso ng bawat nilalang ay sinusubok. Ang pagbagsak ni Lucifer ay paalaala na kahit ang pinakamaliwanag ay maaaring malugmok sa dilim kung ang puso ay mapuno ng pagmamataas. Ang langit ay tahimik sa isang pagkabigla, ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang galit ay nag-aalab. Ang kapangyarihan ni Lucifer ay hindi natigil sa kanyang pagbagsak. Bagkus, ito ay lumaganap, kumakalat sa bawat sulok ng nilikha, naghahanap ng kahinaan. Ang bawat nilalang, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamatanda sa langit, ay nakamasid. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kawalang hanggan. Ang kanilang mga puso ay natututo mula sa trahedya ng isa sa pinakamataas na nilikha. Ellen White ay nagpahayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang malaking tunggalian sa langit ay nagsimula sa paghihimagsik ni Lucifer, at ito ay isang tunggalian sa pagitan ng katotohanan at kamalian, katarungan at paghihimagsik. Ang digmaan ay hindi lamang labanan ng puwersa, kundi ng prinsipyong espiritual na ang bawat pagpili ay nagdadala ng mga kahihinatnan na lampas sa pagkaunawa ng mortal. Ang kanyang rebelyon ay nagpakita kung paano ang karangalan at katalinuhan, kapag napuno ng inggit at pagmamataas, ay nagiging kasangkapan ng kadiliman. Sa paglipas ng panahon, ang mga anghel na nanatiling tapat ay naging matatag. Ang kanilang liwanag ay kumikislap, ngunit hindi ito nagbigay sa kanila ng karangalan. Ito ay isang patunay ng katotohanan na ang tapat na puso ay hindi natitinag ng pagbabanta. Ellen White ay sumulat sa mga
Naunang aklat, ang mga tapat na anghel, bagamat nakita nila ang pagbagsak ni Lucifer, ay hindi nasiraan ng loob sapagkat alam nila ang kapangyarihan ng katotohanan at katuwiran. Ang bawat kilos, bawat desisyon sa langit ay may epekto sa mundong pinaninirahan ng tao. At ang bawat kasalanan ay nagiiwan ng bakas na maaaring makita ng bawat nilalang na may mata ng pananampalataya. Ngunit ang pagmamataas ay mapanlinlang. Ang kagandahan at talino ni Lucifer ay naging bihag ng kanyang puso. Ellen White ay nagpahayag sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang kapalaluan ang nagtulak kay Lucifer na itaas ang kanyang sarili kaysa sa Diyos at napuno ng inggit ang kanyang puso laban sa mga tapat na anghel. Ang mga salitang ito ay naglalarawan ng kabangisan ng kanyang damdamin. Ang liwanag na nilikha para sa kabutihan ay ginamit upang sugpuin ang katotohanan. Habang ang digmaan ay nagpapatuloy, ang langit ay nagiging larangan ng aral. Ang liwanag at kadiliman ay magkaakibat at ang puso ng bawat nilalang ay sinusubok. Ang kabutihan ay hindi madaling nakamit. Ito ay pinoprotektahan ng pag-ibig, katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat sandali ng labanan, ang isang mensahe ay malinaw. Ang pagiging tapat ay higit sa kapangyarihan at ang katotohanan ay mas mataas kaysa sa anumang pagpapahalaga sa sarili. Ang aral ng pagbagsak ni Lucifer ay malinaw. Ang puso ng nilalang ay dapat manatiling mapagpakumbaba at tapat sapagkat ang kayabangan ay simula ng pagkawasak at ang pagsuway sa Diyos ay nagiiwan ng walang hangganang bakas. Ang mundo ay maaaring di nakakaalam, ngunit sa langit, ang bawat aksyon at pagpili ay nakikita at ang katotohanan ay hindi kailanman mawawala. Hindi lamang kapangyarihan ang pinag-aagawan sa digmaan sa langit. Ito ay usapin ng autoridad. Sino ang karapat-dapat maghari? Sino ang dapat sundin? Sa likod ng liwanag at kaayusan, may tanong na tahimik na itinanim at ang tanong na iyon ay naging binhi ng pagkalaglag. Ellen White ay nagsalita sa Ang Dakilang Tunggalian. Si Lucifer ay naninibugho kay Kristo at ang paninibugho na ito ay nauwi sa inggit, puot at paghihimagsik. Ang mga salitang ito ay mabigat, hindi bigla ang pagbagsak. Ito ay unti-unti. Ang inggit ay hindi sumabog. Ito ay lumago. At habang ito'y lumalalim, ang tiwala sa Diyos ay napalitan ng paghihimagsik. Sa harap ng trono ng Diyos, ang kaayusan ay malinaw, ang batas ay pag-ibig, ang pamamahala ay katuwiran. Ngunit si Lucifer ay tumingin sa kaayusang iyon at nakita hindi ang biyaya, kundi ang limitasyon. Ang kanyang puso ay nagsimulang magtanong kung bakit hindi siya. Bakit hindi ang kanyang tinig? Bakit hindi ang kanyang kapangyarihan? Ellen White ay nagbabala sa Ang Dakilang Tunggalian. Malinyang inilarawan ang Diyos na ipinapalagay na sa kanya ang pagnanais na magmalaki. Dito, nagsimula ang panlilinlang. Ang Diyos ay inilarawan bilang mapang-api. Ang pagsunod ay tinawag na pagkaalipin at ang kalayaan ay itinuro bilang pagsuway. Ang langit ay nakinig, hindi dahil sila'y naniniwala, kundi dahil ang kasinungalingan ay laging nagaanyong makatwiran sa simula. Ang digmaan ay hindi pa sa espada, kundi sa naisip. Hindi pa sa lakas, kundi sa paniniwala. At sa sandaling iyon, ang hinaharap ng sansinukob ay nakabitin sa katotohanan ng karakter ng Diyos. Siya ay nakita at ang babala ay malinaw. Kapag ang nilalang ay nagsimulang magduda sa kabutihan ng Diyos, ang pagbagsak ay hindi na malayo. Ang langit ay hindi bumagsak sa isang iglap. Ito ay sinubok ng tanong. Ang aral ay tahimik, ngunit matalim. Ang kasamaan ay bihirang magsimula bilang hayagang kasamaan. Ito ay nagsisimula bilang pagdududa, bilang pagnanais na maging sentro, bilang bulong na nagsasabing may kulang, at ang mundo ay hindi nakinig. Ang digmaan sa langit ay umabot sa isang sandaling hindi na maibabalik. Ang liwanag ay humiwalay sa liwanag
ang pagpili ay ginawa, ang katapatan ay nasubok, hindi sa salita kundi sa paninindigan. Sa harap ng buong sansinukob, ang karakter ng Diyos ay inusig at ang puso ng mga nilalang ay nahati. Ellen White ay naglahad sa ang dakilang tunggalian. Pinahintulutan si Satanas na ipagpatuloy ang kanyang gawain hanggang sa ang diwa ng kawalan ng gana ay nauwi sa aktibong paghihimagsik. Ang paghihimagsik ay hindi agad hinatulan. Ito ay pinahintulutang mahayag. Hindi dahil ang Diyos ay mahina, kundi dahil ang katotohanan ay kailangang makita ng lubos. Ang kasinungalingan ay dapat ihayag ang sarili nitong bunga. Ang langit ay naging saksi. Ang mga tapat ay nanatili, hindi dahil sa takot, kundi dahil nakita nila ang kaibahan ng pag-ibig at paghahari sa sarili. Ang mga sumunod kay Lucifer ay naniwala na ang kalayaan ay walang hangganan, ngunit hindi nila nakita na ang pagputol sa Diyos ay pagputol sa buhay. Ellen White ay nagsulat sa mga naunang aklat. Yaong mga nakipagkaisa kay Satanas ay nagtangi ng mga damdamin ng kawalan ng pagmamahal at paghihimagsik. Ang damdamin ay naging paninindigan, ang paninindigan ay naging pagkilos, at ang pagkilos ay naging digmaan. Hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa kaayusan ng langit. Dito, malinaw ang ikatlong aral ng pagbagsak ni Lucifer. Ang Diyos ay hindi kailanman namimilit sa katapatan. Ang pagsunod na sa pilitan ay hindi pagsunod. Ang pag-ibig ay hindi nag-uutos. Ito ay nag-aanyaya. At sa paanyayang iyon, ang bawat nilalang ay pumipili kung sino ang kanilang paglilingkuran. Siya ay nakita at ang babala ay iniwan sa walang hanggan. Kapag ang kasamaan ay pinahintulutang magsalita, ito ay magsasalita laban sa sarili nito. Kapag ang paghihimagsik ay binigyan ng kalayaan, ito ay magbubunga ng pagkawasak. Ang langit ay hindi nawalan ng liwanag, ngunit may mga piniling tumalikod dito. Ang aral ay mabigat. Ang Diyos ay makatarungan dahil siya ay malinaw. Walang sino man ang nahatulan ng walang liwanag. Walang nilalang ang bumagsak ng walang pagpili. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lihim. Ito ay isang hayagang babala sa buong sansinukob. At ang mundo ay patuloy na inuulit ang parehong tanong. May sandaling dumating sa digmaan sa langit na ang awa ay hindi na maaaring magbukas ng panibagong pintuan. Hindi dahil ang Diyos ay nagbago, kundi dahil ang puso ni Lucifer ay tuluyang nagsara. Ang liwanag ay patuloy na tumatawag, ngunit ang pagtanggi ay naging ganap. Ellen White ay naglahad sa ang dakilang tunggalian. Kahit na pinalayas si Satanas mula sa langit, hindi siya winasak ng walang hanggang karunungan. Ang sansinukob ay tumigil sa paghinga. Ang kapangyarihan ng Diyos ay maaaring wakasan ang paghihimagsik sa isang sandali. Ngunit ang katarungan ay humiling ng higit pa kaysa biglaang paghatol. Ang kasamaan ay kailangang makita hanggang sa wakas upang hindi na muling bumangon. Ngunit ang awa kapag paulit-ulit na tinanggihan ay nagiging saksi laban sa tumatanggi rito. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Ang paghihimagsik ni Satanas ay magiging isang aral sa sansinukob sa lahat ng darating na panahon. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang parusa, ito ay babala. Isang salamin na inilagay ng Diyos sa harap ng lahat ng nilalang upang makita ang tunay na bunga ng pagsuway. Dito lumilitaw ang ikaapat na aral ng kanyang pagbagsak. Ang kasalanan ay may hangganan ng pagtitiis ng langit, hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa paggalang ng Diyos sa malayang pagpili. Ang langit ay hindi diktadura. Ang Diyos ay hindi nananaig sa pamamagitan ng takot. Siya ay nakita ang sandaling iyon kung kailan ang paghihimagsik ay tuluyang humiwalay sa liwanag. Ang katotohanan ay malinaw na ang pag-ibig ay lubos ng inialok at ang pagtanggi ay naging ganap na desisyon. Sa puntong iyon, ang pagbagsak ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ellen White ay sumulat sa mga naunang aklat. Si Satanas at ang kaniyang mga anghel ay pinalayas mula sa langit. Walang galit sa pahayag na ito. Walang emosyon, tanging katarungan. Ang langit ay nanatiling dalisay at ang kasamaan ay inilayo upang ang sansinukob ay mabuhay.
Ang aral ay mabigat at tahimik. Ang Diyos ay matiyaga, ngunit hindi niya binubura ang kalayaan ng kanyang nilikha. Kapag ang kasalanan ay pinili laban sa liwanag, ang paghihiwalay ay nagiging hindi maiiwasan. Hindi dahil pinalayas ang nilalang, kundi dahil pinili nitong umalis. At ang mundo ay bihirang magnilay sa sandaling iyon. Nang si Lucifer ay mahulog, hindi natapos ang digmaan. Ito ay nagbago ng anyo. Ang labanan na minsang nasa langit ay bumaba sa saklaw ng nilikha. Ang diwa ng paghihimagsik ay hindi na lamang alaala. Ito ay naging misyon. Ang layunin ay malinaw. Wasakin ang tiwala sa Diyos saan man ito matagpuan. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang tunggalian. Palibhasa ay pinalaya sa langit, ipinasiya ni Satanas na ibagsak ang pamahalaan ng Diyos. Ang mga salitang ito ay mabigat sa babala. Ang paghihimagsik ay hindi nasiyahan sa sariling pagkawasak. Ang kasamaan ay laging naghahanap ng kasama. Ang galit na minsang nakatuon sa langit ay ibinuhos. Ngayon laban sa sangkatauhan. Dito lumilitaw ang ikalimang aral ng pagbagsak ni Lucifer. Ang kasalanan ay hindi nananatiling personal. Ito ay laging nakakahawa. Ang pagtalikod sa Diyos ay nagiging sistematiko. Ang kasinungalingan ay nagiging doktrina at ang pagmamataas ay nagiging panawagan. Ellen White ay sumulat sa mga naunang aklat. Nagbunyi si Satanas sa kaniyang tagumpay at inangkin ang sanlibutan bilang kaniya. Ang tagumpay na ito ay hindi sa lakas kundi sa panlilinlang. Ang parehong kasinungalingang ipinakalat sa langit ay inulit sa lupa. Ang Diyos ay inilarawan bilang mapagkait. Ang pagsunod ay itinuring na hadlang at ang kasalanan bilang kalayaan. Siya ay nakita ang tulay sa pagitan ng pagbagsak sa langit at pagkahulog ng tao. Walang bagong estratehiya, walang bagong kasinungalingan, ang parehong tanong, ang parehong pagdududa, ang parehong paanyaya sa pagsuway. Ang kasaysayan ay umulit dahil ang babala ay hindi pinakinggan. Ellen White ay nagbabala sa mga napiling mensahe. Ang espiritu ring nag-udyok ng paghihimagsik sa langit ay siya pa ring nagbibigay inspirasyon sa paghihimagsik sa lupa. Ang digmaan ay nagpapatuloy hindi sa anyo ng liwanag, kundi sa anyo ng ideya, hindi sa espada, kundi sa kaisipan. At ang puso ng tao ay naging larangan ng labanan. Ang aral ay malinaw at mabigat. Ang kasamaan ay hindi malikhain. Ito ay paulit-ulit. Ang pagbagsak ni Lucifer ay naging huwaran ng lahat ng paghihimagsik. Kapag ang tao ay nagtanong sa kabutihan ng Diyos, inuulit niya ang unang kasalanan ng sansinukob at ang mundo ay tinatawag itong normal. Ang ika-6 na aral ng pagbagsak ni Lucifer ay hindi agad nakikita. Ito ay hindi sumisigaw. Ito ay dumarating sa katahimikan. Ang kasamaan kapag pinahintulutang mabuhay ay nagiging pasensyoso. Hindi ito nagmamadali. Ito ay naghihintay at sa paghihintay na iyon, ang panahon ay nagiging sandata. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Binigyan na ng panahon si Satanas upang paunlarin ang mga prinsipyong siyang pundasyon ng kaniyang sistema ng pamamahala. Ang Diyos ay hindi agad winakasan ang kasamaan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa layunin. Ang buong sansinukob ay kailangang makakita, hindi sa teorya, kundi sa bunga. Ang paghihimagsik ay binigyan ng espasyo upang ipakita ang sarili nitong kalikasan. Ang mga pangako nito ay sinubok ng panahon. Ang kalayaan na walang Diyos ay hinayaang mamunga. At ang resulta ay malinaw, sakit, paghihiwalay at kamatayan. Hindi ito hatol ng Diyos. Ito ay bunga ng pagpili. Siya ay nakitam ang mahabang landas ng pasensya ng langit. Ang bawat siglo ay isang pahina. Ang bawat henerasyon ay isang patotoo. Ang Diyos ay hindi nagtago ng katotohanan. Hinayaan niya itong magsalita sa pamamagitan ng karanasan. Ang kasamaan ay hinayaang magsalita hanggang sa wala na itong maidadahilan. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Ang pamahalaan ng Diyos ay mali sanang naipakita kung si Satanas ay agad na nawasak. Kung ang paghihimagsik ay winakasan agad, ang pag-ibig ay tatawaging takot at ang katarungan ay tatawaging kapangyarihan.
Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang kasinungalingan ay nauubos at ang katotohanan ay nananatili. Dito lumilitaw ang ika-6 na aral. Ang Diyos ay nananalo hindi sa bilis, kundi sa liwanag. Hindi sa puwersa, kundi sa paghahayag. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol sa pamamagitan ng dahas. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan ng bunga. Ang mundo ay nabubuhay ngayon sa gitna ng patunay na iyon. Ang bawat digmaan, ang bawat luha, ang bawat sigaw ng kawalan ng pag-asa, lahat ay bahagi ng salaysay na sinimulan sa langit. Ang kasamaan ay may oras, ngunit ito ay may wakas. At ang mundo ay bihirang kumonekta sa simula. Ang ika-7 aral ng pagbagsak ni Lucifer ay ang pinakatahimik at ang pinakamabigat. Ito ang aral ng ganap na paghahayag. Kapag ang kasamaan ay ganap ng nakita, wala na itong maitatago. Ang liwanag ay hindi na nakikipagtalo. Ito ay nagliliwanag lamang. At sa liwanag na iyon, ang sansinukob ay humahatol hindi dahil sa utos, kundi dahil sa malinaw na katotohanan. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang tunggalian. Sa pagtatapos ng malaking tunggalian, ang bawat tanong tungkol sa katotohanan at kamalian ay magiging malinaw na. Ang digmaan ay may wakas, hindi sa kompromiso, hindi sa pagkakasundo ng liwanag at dilim, kundi sa ganap na paglalantad ng karakter ng bawat panig. Ang Diyos ay hindi magwawagi sa pamamagitan ng pagkawasak ng argumento, kundi sa pamamagitan ng pagiging siya. Siya ay nakita ang wakas bago pa man ang simula. Ang pagbagsak ni Lucifer ay naglalaman ng katapusan ng lahat ng paghihimagsik. Ang kasalanan ay may kwento, ngunit wala itong hinaharap. Ang liwanag ay maaaring pansamantalang hamunin, ngunit hindi kailanman mapapalitan. Ellen White ay sumulat sa mga napiling mensahe. Ang mga prinsipyo ng katotohanan at katuwiran ay lubos na mapapatunayang totoo. Sa sandaling iyon, ang sansinukob ay hindi na mangangailangan ng babala. Ang alaala ng pagbagsak ay sapat. Ang sugat ng kasalanan ay hindi na muling bubuksan sapagkat ang karanasan ay magiging walang hanggang guro. Dito nagtatapos ang 7 aral ng pagbagsak ni Lucifer, hindi sa takot, hindi sa pangamba, kundi sa katiyakan na ang Diyos ay makatarungan, mapagmahal at tapat. Kahit kailanman ay hindi niya pinilit ang katapatan. Ang kasamaan ay natalo, hindi dahil ito ay sinupil, kundi dahil ito ay nahubaran. Ang langit ay tahimik muli, ngunit ang katahimikan ngayon ay hindi puno ng tensyon. Ito ay puno ng kapayapaan. Ang sansinukob ay ligtas, hindi dahil ang Diyos ay mas malakas, kundi dahil siya ay lubos na nakilala. At ang mundo ay inaanyayahang tumingin pabalik bago ito tumingin pasulong. Matapos ang pagbagsak, hindi naghilom agad ang sugat ng sansinukob. Ang katahimikan ng langit ay may bigat. Hindi ito katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng pag-unawa. Ang buong nilikha ay napilitang magmuni. Ang nangyari kay Lucifer ay hindi na lamang kasaysayan. Ito ay naging babala na nakaukit sa alaala ng lahat. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang kasaysayan ng kakilakilabot na eksperimentong ito ng paghihimagsik ay magiging isang walang hanggang pananggalang sa lahat ng mga banal na nilalang. Ang mga salitang ito ay hindi emosyonal. Ito ay tuwiran. Ang pagbagsak ay naging pananggalang. Ang kirot ay naging proteksyon. Ang alaala ng kasalanan ay naging pader laban sa pag-uulit nito. Siya ay nakita ang epekto ng isang puso na tumalikod sa liwanag. Hindi lamang ang rebelde ang naapektuhan, kundi ang buong kaayusan. Ang langit ay natutong ang kalayaan ay banal, at ang maling paggamit nito ay mapanira. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nabawasan, ngunit ang pagtingin sa kasalanan ay naging malinaw magpakailanman. Ellen White ay nagpahayag sa mga napiling mensahe. Hindi na muling papayagang guluhin ng kasalanan ang kapayapaan ng sansinukob. Ang digmaan ay may wakas, ngunit ang aral ay walang hanggan. Ang kapayapaan ay hindi na muling magiging inosente. Ito ay magiging may kamalayan.
hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil sa ganap na pagkaunawa sa bunga ng paghihimagsik. Dito, lumilitaw ang susunod na hakbang ng dakilang tunggalian. Ang sansinukob ay ligtas hindi dahil ang kasamaan ay basta winasak, kundi dahil ito ay lubos na naunawaan. Ang liwanag ay hindi na kailangang ipagtanggol ang sarili. Ang karakter ng Diyos ay nakita, sinuri at pinili. Siya ay nakita, ang Diyos na hindi nagtago ng katotohanan kahit pa masakit ito. Ang Ama na hinayaang masaksihan ng lahat ang resulta ng pagsuway upang wala ng kailanman malinlang muli. Ang pamahalaan ng Diyos ay napatunayang makatarungan hindi sa lakas kundi sa liwanag. Ang aral ay tahimik ngunit ganap. Ang kaligtasan ng sansinukob ay nakasalalay sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kapag ang kanyang karakter ay lubos na nakilala, ang kasalanan ay nawawala ng tinig, ang paghihimagsik ay nawawala ng dahilan, at ang kapayapaan ay nagiging walang hanggan, at ang mundo ay patuloy na nabubuhay sa gitna ng parehong tunggalian. Ang digmaan na nagsimula sa langit ay hindi na natiling teoretikal. Ito ay naging personal. Ang mga prinsipyo na minsang tinanong ni Lucifer ay bumaba sa karanasan ng sangkatauhan. Ang parehong mga salita, ang parehong mga pangako, ang parehong panganib, ang kasaysayan ng langit ay naging salamin ng lupa. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian, ang diwa ng poot at paghihimagsik na siyang sanhi ng digmaan sa langit ay nahayag din sa poot at paghihimagsik sa lupa. Walang bagong kasamaan ang ipinakilala, walang bagong estratehiya. Ang kasalanan ay hindi nag-imbento, ito ay umulit. At sa pag-uulit na iyon, ang tao ay pumasok sa parehong landas na minsang tinahak ng bumagsak na anghel. Siya ay nakita ang koneksyon na hindi pinansin ng mundo. Ang pagtanggi sa autoridad ng Diyos, ang pagdududa sa kanyang kabutihan, ang paniniwala na ang pagsuway ay magdadala ng mas mataas na kalayaan. Ang lahat ng ito ay hindi bago. Ito ay alingaw-ngaw ng unang paghihimagsik. Ellen White ay nagpahayag sa mga naunang aklat. Nagtagumpay si Satanas na makuha ang simpatya ng mga anghel at gayon din ng tao. Ang tagumpay na ito ay hindi sa lakas ng armas, kundi sa lakas ng impluensya. Ang kasinungalingan ay pinalamutian, ang kasalanan ay pinalambot, at ang katotohanan ay ipininta bilang mahigpit at mapang-api. Dito lumilitaw ang ika-6 na aral sa anyong makatao. Ang digmaan ay laging naghahanap ng bagong larangan. Kapag ang langit ay hindi na maaabot, ang puso ng tao ang nagiging target. Ang laban ay lumipat, ngunit ang layunin ay nanatili, ang sirain ang tiwala sa Diyos. Siya ay nakita ang luha ng langit sa unang pagbagsak ng tao, hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pagkaalam. Ang nakita sa langit ay nakita muli sa lupa, ang parehong bunga, ang parehong sakit, ang parehong babala na hindi pinakinggan. Ellen White ay nagbabala sa mga napiling mensahe. Ang bawat tao ngayon ay sangkot sa malaking tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Walang neutral, walang gitna. Ang digmaan ay hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay naroroon na. At ang bawat pagpili ay may bigat na walang hanggan. Ang aral ay malinaw at mapait. Ang kasalanan ay hindi nagbabago ng mukha, tanging ng tagpuan. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang kasaysayan ng langit. Ito ay babala sa bawat henerasyon ng tao. At ang mundo ay patuloy na nagtataka kung bakit ang sugat ay hindi naghihilom. Ang digmaan ay pumasok sa yugto ng pinakamalalim na pagsisiwalat. Hindi na lamang sa langit, hindi na lamang sa tao, kundi sa mismong karakter ng Diyos. Ang tanong na itinanim ni Lucifer ay patuloy na umuukit. Makatarungan ba ang Diyos? Mapagkakatiwalaan ba ang kanyang pamamahala? Ang sagot ay hindi ibinigay sa salita, ito ay ipinakita sa pagkilos. Ellen White ay sumulat sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, ang batas ng pag-ibig, ang siyang pundasyon ng pamamahala ng Diyos. Ang pamahalaan ng Diyos ay hindi itinayo sa puwersa, kundi sa pag-ibig. At ang pag-ibig ay kailangang ihayag, hindi ipilit. Sa yugtong ito ng
dakilang tunggalian, ang langit ay hindi sumigaw, ito ay naghintay. Siya ay nakita ang katahimikan ng Diyos sa gitna ng mga paratang. Ang langit ay hindi nagmadali upang ipagtanggol ang sarili. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa pagsisiyasat. Ang liwanag ay hindi nangangamba sa tanong. Ang Diyos ay hinayaang ang kasaysayan ang magsalita para sa Kanya. Ellen White ay nagpahayag sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang Diyos ay maaari lamang gumamit ng mga paraang naaayon sa katotohanan at katuwiran. Ang digmaan ay may hangganan. Ang Diyos ay hindi lalabag sa Kanyang sariling karakter upang manalo. Ang tagumpay na salungat sa pag-ibig ay pagkatalo sa katotohanan. Dito, lumilitaw ang isang tahimik na aral. Ang Diyos ay mas pinipiling maunawaan kaysa katakutan. Ang kapangyarihan niya ay hindi ipinakita upang patahimikin ang pagdududa, kundi upang tugunan ito sa tamang panahon. Ang kalayaan ng isip ay pinanatili kahit na ito ay ginamit laban sa Kanya. Siya ay nakita ang langit na nagtitimpi habang ang kasamaan ay nagsasalita. Ang bawat akusasyon ay pinahintulutan, ang bawat maling paratang ay hinayaang umalingaw-ngaw, sapagkat sa huli, ang kasinungalingan ay nauubos sa sarili nitong bigat. Ellen White ay nagbabala sa mga napiling mensahe. Ang katotohanan ay hindi kailanman magtatagumpay sa pamamagitan ng pakikipagkompromiso sa kasamaan. Ang liwanag ay hindi nakikipagkasundo sa dilim. Ito ay nananatili, tahimik, matatag, hanggang sa ang kaibahan ay maging malinaw sa lahat. Ang aral ay malinaw, ngunit mahirap tanggapin. Ang Diyos ay hindi nagtatanggol sa Kanyang sarili ayon sa pamantayan ng tao. Siya ay naghahayag, at sa paghahayag na iyon, ang buong sansinukob ay inaakay hindi sa takot, kundi sa pagtitiwala. At ang mundo ay madalas nagkakamali ng katahimikan bilang kahinaan. Dumating ang sandali na ang tunggalian ay umabot sa pinakamadilim nitong punto. Ang kasamaan na matagal ng pinahintulutang magsalita ay nagpakita ng lubos nitong anyo. Ang mga prinsipyong isinilang sa paghihimagsik sa langit ay umabot sa rurok ng kanilang paghahayag. At sa sandaling ito, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pagkilos. Ito ay paghahanda ng ganap na liwanag. Ellen White ay sumulat sa ang pagnanais ng lahat ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbubuhos ng dugo ng anak ng Diyos, binunot ni Satanas ang kanyang sarili mula sa pakikiramay ng mga nilalang sa langit. Ang pahayag na ito ay mabigat at hindi maaaring pagaanin. Sa isang gawa, ang kasamaan ay tuluyang inihayag ang sarili. Ang lahat ng itinago sa likod ng mga salitang kalayaan at karapatan ay nalantad bilang puot laban sa pag-ibig. Siya ay nakita ang sandaling ang sansinukob ay tumingin at nakaunawa. Ang krus ay hindi lamang kaganapan sa lupa. Ito ay pahayag sa buong kalangitan. Ang tanong tungkol sa karakter ng Diyos ay sinalubong ng sakripisyo. Ang mga paratang ni Lucifer ay hindi sinagot sa argumento, kundi sa pag-aalay ng sarili. Ellen White ay nagpahayag sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang krus ni Kristo ang magiging agham at awit ng mga tinubos magpakailanman. Ang krus ay naging walang hanggang patotoo, hindi lamang ng pag-ibig ng Diyos, kundi ng kabangisan ng kasalanan. Ang dalawang pamamahala ay nakita sa kanilang tunay na anyo, isa na nagbibigay ng buhay at isa na kumikitil nito. Dito lumilitaw ang ikapitong aral sa mas malalim na anyo. Ang kasamaan ay tuluyang nawala ng moral na paninindigan. Ang sansinukob ay hindi na kailanman magdududa. Ang pagtitiwala sa Diyos ay naging ganap hindi dahil sa utos kundi dahil sa nakita. Siya ay nakita ang katahimikan ng langit na napalitan ng katiyakan. Ang digmaan ay may wakas dahil ang katotohanan ay ganap ng nahayag. Ang liwanag ay hindi na hinahamon. Ang alaala ng krus ay sapat na. Ang aral ay walang pasigaw, ngunit walang takas. Ang pag-ibig ay nagwawagi hindi sa pagwasak ng kaaway, kundi sa paghahayag ng sarili. At sa liwanag na iyon, ang kasamaan ay nawalan ng tinig magpakailanman. At ang mundo
ay patuloy na tumitingin sa krus, ngunit hindi laging nauunawaan ang sinabi nito sa buong sansinukob. May mga sandaling ang kasaysayan ay hindi sumusulong, ito ay humihinto. Ang sansinukob ay tila huminga ng malalim. Hindi dahil sa kawalan ng kapangyarihan, kundi dahil sa bigat ng naihayag na katotohanan. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi na isang teorya. Ito ay naging alaala, isang babala, isang bakas na hindi kailanman mabubura. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Tapos na ang malaking kontrobersya, wala na ang kasalanan at ang mga makasalanan. Ang mga salitang ito ay hindi nagmamadali. May katiyakan ng kanilang tunog. Ang kasamaan ay hindi lamang natalo, ito ay naubos. Ang pinagmulan nito ay nalantad at ang bunga nito ay nakita ng lahat. Siya ay nakita ang katahimikan matapos ang sigaw ng paghihimagsik, hindi katahimikan ng kawalan, kundi ng hustisya. Ang langit ay hindi nagdiwang sa pagkawasak ng rebelde. Walang galak sa pagkapuksa. May kapayapaan lamang, malalim at hindi na muling maaantig. Ang ikapitong aral ay lumalalim dito. Ang Diyos ay hindi kailanman nagmadali sa paghatol. Pinahintulutan niyang ang kasalanan ay magpahayag ng sarili. Hindi upang ito'y palakasin, kundi upang ang sansinukob ay hindi na kailanman malinlang muli. Ang liwanag ay pinahintulutang ihambing sa dilim, at ang dilim ay bumagsak sa sarili nitong bigat. Ellen White ay nagbabala sa mga pangyayari sa mga huling araw. Nakikita ni Satanas na ang kaniyang kusang paghihimagsik ay hindi naging dahilan upang siya ay hindi maging karapat-dapat sa langit. Walang puwersang nagtulak sa kanya palabas. Ang kanyang sariling pagpili ang nagsara ng pintuan. Ang langit ay naging lugar na hindi na niya kayang tiisin. Siya ay nakita ang katotohanang ito na unti-unting umuukit sa isipan ng mga nilalang. Ang Diyos ay hindi tirano. Ang kanyang pamamahala ay hindi pinanatili sa takot. Ang kasalanan mismo ang naghiwalay sa sarili mula sa buhay. Ang aral ay tahimik, ngunit tiyak ang kalayaan na hiwalay sa pag-ibig ay humahantong sa kawalan. Ang paghihimagsik na walang pagsisisi ay nauuwi sa pagkawala ng sariling pagkatao. At ang langit sa wakas ay naging ligtas magpakailanman. Siya ay nakita at ang mundo ay patuloy pa ring inuulit ang parehong landas na parabang hindi kailanman nagkaroon ng digmaan sa langit. May isang sandaling halos hindi napapansin, ngunit doon nagiging malinaw ang lahat. Hindi ito puno ng ilkidlat o sigaw. Ito ay sandali ng pag-unawa. Ang sansinukob ay hindi lamang nakakita ng pagbagsak, na unawaan nito ang dahilan. Ang kasalanan ay hindi na misteryo. Ito ay isang landas na may tiyak na wakas. Ellen White ay sumulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Posible para kay Adan, bago ang pagkahulog, na bumuo ng isang matuwid na karakter sa pamamagitan ng pagsunod sa batas ng Diyos. Ngunit nabigo siyang gawin ito at dahil sa kanyang kasalanan ang ating mga kalikasan ay nahulog. Ang parehong prinsipyo na gumiba sa tao ay siya ring sumira kay Lucifer. Ang pagtalikod sa kautusan ng Diyos ay hindi kailanman nagbubunga ng kalayaan. Ito ay laging nagbubunga ng pagkasira. Siya ay nakita ang ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Ang digmaan na nagsimula sa itaas ay nag-iwan ng bakas sa ibaba. Ang espiritu ng paghihimagsik ay tumagos sa sangkatauhan. Ang parehong tinig na nagsabing, "Ako'y aakyat," ay bumulong din ng kayo'y magiging tulad ng Diyos. Ito ang ika-6 na aral na nagiging mas malinaw. Ang kasalanan ay palaging inuulit ang sarili. Hindi ito malikhaing masama. Paulit-ulit lamang nitong isinusuot ang parehong kasinungalingan sa iba't ibang mukha. At sa bawat henerasyon, ang hamon ay pareho, pagtitiwala o pagmamataas. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Walang tigil na hinahangad ni Satanas na linlangin ang
Mga tagasunod ni Kristo gamit ang kaniyang nakamamatay na panlilinlang. Walang tigil ang kanyang paggawa, walang pahinga ang panlilinlang. Ang digmaan sa langit ay nagpatuloy sa larangan ng isip ng tao. Siya ay nakita ang kalungkutan ng langit habang ang lupa ay pumili ng parehong landas. Hindi dahil sa kawalan ng babala, kundi dahil sa pagtanggi sa liwanag. Ang kasaysayan ay naging salamin ng naunang trahedya. Ang aral ay malinaw at mabigat. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang ulat ng nakaraan. Ito ay babala sa kasalukuyan. Ang bawat pagtanggi sa katotohanan ay isang hakbang palayo sa buhay. Ang bawat pagmamataas ay isang binhing may parehong ani. Siya ay nakita at ang mundo ay patuloy na inaakala na ito ay ligtas habang inuulit ang unang kasinungalingan. May huling yugto bago ang huling paghuhukom. Isang panahon ng paghihintay. Hindi dahil nag-aalangan ng Diyos, kundi dahil kailangang maunawaan ang katotohanan. Ang digmaan sa langit ay nag-iwan ng aral na kailangang basahin hanggang sa katapusan ng panahon. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang lupa ay madilim dahil sa maling pagkaunawa sa Diyos. Ang kadiliman ay hindi nagmula sa kakulangan ng liwanag, kundi sa maling pag-unawa. Ang paghihimagsik ni Lucifer ay itinanim bilang maling larawan ng Diyos. At ang larawang ito ay patuloy na ipinapasa sa bawat salinlahi. Siya ay nakita ang mahabang pasensya ng langit. Ang kasamaan ay hindi agad pinawi, hindi dahil ito'y katanggap-tanggap, kundi dahil kailangang makita ang bunga nito. Ang sansinukob ay binigyan ng panahon upang ihambing ang dalawang pamamahala, isa na nakabatay sa pag-ibig at isa na nakaugat sa sarili. Ito ang ikalimang aral na lumilitaw ng malinaw. Ang Diyos ay hindi nagmamadali sa paghatol. Ang kanyang katarungan ay laging may kasamang liwanag. Ang kasalanan ay hinayaang magsalita at sa pagsasalita nito, ipinakita nito ang sarili nitong kahatulan. Ellen White ay nagpahayag sa mga talinghaga ni Jesus. Ang Diyos ay hindi tumatayo sa harap ng makasalanan bilang tagapagpatupad ng hatol laban sa paglabag. Ang hatol ay hindi arbitraryo. Ito ay bunga ng pagpili. Ang paghihiwalay sa Diyos ay hindi parusa na ipinataw. Ito ay landas na pinili. Siya ay nakita ang lungkot ng Diyos na madalas na pagkakamalang galit. Ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng malasakit. Ito ay pagtitiyaga. Ang langit ay naghintay, hindi upang ipagpaliban ang hustisya, kundi upang tiyakin na ito ay mauunawaan. Ang aral ay tahimik, ngunit tumatagos. Ang maling larawan ng Diyos ang pinakamabisang sandata ng kasamaan. Kapag ang Diyos ay itinuring na mapangapi, ang paghihimagsik ay nagmumukhang makatwiran. Ngunit kapag ang kanyang tunay na karakter ay nakita, ang kasalanan ay nawawalan ng dahilan. Siya ay nakitan at ang mundo ay patuloy na nag-aalinlangan, hindi dahil kulang ang ebidensya, kundi dahil ayaw nitong bitawan ang maling larawan. May isang linya na hindi maaaring lampasan, isang hangganan kung saan ang liwanag ay ganap ng inihayag at ang pagtanggi ay nagiging ganap na pagpili. Ang digmaan sa langit ay hindi nagtapos sa kawalan ng ebidensya, kundi sa pag-ubos ng mga dahilan. Ang kasamaan ay tumayo ng hubad sa harap ng sansinukob. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang bawat usapin ng katotohanan at kamalian sa matagal ng pagtatalo ay nilinaw na ngayon. Wala nang natitirang anino, walang hindi pa nasusuri. Ang kasinungalingan ay wala nang mapagkukublihan. Ang paghihimagsik ay ganap ng naunawaan. Siya ay nakita. Ang sandaling ang pagkaantala ay natapos. Hindi dahil nagbago ang Diyos, kundi dahil ang katotohanan ay ganap ng naipakita. Ang habag na matagal na inunawa bilang kahinaan ay napatunayang lakas. Ang paghihintay ay hindi pagsuko. Ito ay paghahayag. Ito ang ikaapat na aral. Ang kasalanan ay hindi winawasak ng kapangyarihan, kundi ng liwanag. Kapag ang katotohanan ay ganap na nakita, ang pagpili ay nagiging malinaw. At sa kalinawang yon, ang bawat nilalang
ay humahawak sa landas na kanyang pinili. Ellen White ay nagbabala sa mga napiling mensahe, hindi basta-basta utos ng Diyos ang nag-aalis sa masasama sa langit. Ang paghiwalay ay hindi hatol na ipinataw mula sa labas. Ito ay bunga ng panloob na pagtanggi. Ang langit ay hindi maaaring maging tahanan ng mga ayaw sa presensya ng pag-ibig. Siya ay nakita ang katahimikan matapos ang huling paliwanag. Walang sigawan, walang pagtatalo. Ang sansinukob ay hindi napilit. Ito ay nakumbinsi. Ang pagkakaisa ay hindi produkto ng takot, kundi ng pagkaunawa. Ang aral ay malinaw at mabigat. Dumarating ang sandali kung saan ang paghihintay ay natatapos. Hindi dahil naubos ang awa, kundi dahil ang awa ay ganap ng nagsalita. Ang pagtanggi sa liwanag ay nagiging pagpili ng dilim. Siya ay nakita at ang mundo ay patuloy na naniniwalang may oras pa habang ang mga tanong ay unti-unting nauubos. May nalalapit na wakas na hindi dumarating ng biglaan. Ito ay dahan-dahang humuhubog gaya ng liwanag sa pagsikat ng araw hanggang sa wala ng natitirang dilim na mapagkukublihan. Ang digmaan sa langit ay nag-iwan ng isang huling katotohanan. Ang sansinukob ay kailangang maging ligtas, hindi lamang ngayon kundi magpakailanman. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang buong sansinukob ay magiging mga saksi sa kalikasan at mga bunga ng kasalanan. Ang pahayag na ito ay mabigat sa kahulugan. Ang kasalanan ay hindi lamang hinusgahan, ito ay nakita. Ang bawat bunga nito ay inunawa. At sa pagkaunawang iyon, ang kasamaan ay nawalan ng anumang moral na panlilinlang. Siya ay nakita, ang sandaling ang alaala ng paghihimagsik ay nanatili, hindi bilang sugat kundi bilang bantay. Hindi na muling magtatanong ang mga nilalang kung ang Diyos ay makatarungan. Hindi na muling may mag-aalinlangan sa kanyang pamamahala. Ang kasaysayan ay naging guro na hindi na kailangang ulitin. Ito ang ikatlong aral. Ang kasalanan ay hindi na muling babangon, hindi dahil ito'y ipinagbawal, kundi dahil ito'y ganap ng nakilala. Ang kalayaan ay hindi na muling ipagkakamali bilang lisensya sa paghihimagsik. Ang pag-ibig ay hindi na muling dudungisan ng pagmamataas. Ellen White ay nagpahayag sa mga naunang aklat, hindi na muling babangon ang kasalanan sa pangalawang pagkakataon. Ang mga salitang ito ay tahimik ngunit ganap. Hindi ito pangako na may kondisyon. Ito ay katiyakan na isinilang mula sa ganap na liwanag. Ang karanasan ng kasalanan ay sapat na upang ang sansinukob ay pumili magpakailanman. Siya ay nakita ang kapayapaan na hindi na marupok. Hindi isang kapayapaang binabantayan ng takot, kundi ng pagkaunawa. Ang bawat nilalang ay malaya at sa kalayaang iyon, kusang pinili ang katuwiran. Ang aral ay malinaw at malalim. Ang kasaysayan ng pagbagsak ni Lucifer ay hindi lamang salaysay ng trahedya, kundi pundasyon ng walang hanggang seguridad. Ang sugat ay gumaling, ngunit ang alaala ay nanatili, hindi upang saktan, kundi upang mag-ingat. Siya ay nakita at ang mundo ay patuloy na itinuturing ang kasalanan bilang maliit na bagay. Hindi nauunawaan na minsan ito'y yumanig sa buong sansinukob. May wakas na hindi sumisigaw, isang pagtatapos na hindi nangangailangan ng kulog o apoy upang maging ganap. Ito ay wakas na isinilang mula sa ganap na pagkaunawa. Ang digmaan sa langit ay natapos hindi dahil sa puwersa, kundi dahil ang katotohanan ay wala nang tinatanggihan. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang batas, ang pundasyon ng pamamahala ng langit. Sa liwanag na ito, ang lahat ay naging malinaw. Ang pamamahala ng Diyos ay hindi kailanman nakabatay sa takot. Ito ay itinayo sa pag-ibig, isang pag-ibig na iginalang ang kalayaan kahit sa harap ng paghihimagsik. Siya ay nakita ang wakas ng lahat ng tanong. Ang sansinukob ay hindi na nangangailangan ng patunay. Ang karakter ng Diyos ay ganap ng nahayag. Ang kasalanan ay hindi na lamang mali. Ito ay nakita bilang lubos na salungat sa buhay. Ito ang unang aral na bumabalik sa simula. Ang pagmamataas ay laging nagtatapos sa paghihiwalay.
At ang pagpapakumbaba ay laging humahantong sa pagkakaisa. Ang pagbagsak ni Lucifer ay hindi aksidente. Ito ay landas na tinahak hanggang sa huli nitong bunga. Ellen White ay nagpahayag sa ang pagnanais ng lahat ng bansa dahil ang batas ng pag-ibig ang pundasyon ng pamamahala ng Diyos. Ang kaligayahan ng lahat ng matatalinong nilalang ay nakasalalay sa kanilang ganap na pagsang-ayon sa mga dakilang prinsipyo nito ng katuwiran. Ang kaligayahan ay hindi ipinapataw. Ito ay bunga ng pagkakaisa sa pag-ibig. Siya ay nakita ang katahimikan ng walang hanggang katiyakan. Hindi katahimikan ng kawalan ng tinig, kundi ng ganap na pagkakasundo. Ang langit ay ligtas. Ang sansinukob ay payapa. Ang alaala ng digmaan ay nanatili. Hindi upang magbukas ng sugat, kundi upang ito'y hindi na muling mangyari. Ang huling aral ay walang palamuti. Ang Diyos ay napatunayang tapat. Ang kasalanan ay napatunayang mapanlinlang. At ang kalayaan, kapag inihiwalay sa pag-ibig, ay nagiging sariling pagkawasak. Siya ay nakita at ang mundo ay patuloy na naglalakad sa pagitan ng dalawang pamahalaan habang ang langit ay tahimik na nag-aanyaya. Nakinig ka ba sa mensahe hanggang sa huli? Natutuwa akong marinig iyan. Naway gabayan tayo ng banal na espiritu sa landas patungo kay Kristo at patuloy na ihayag sa atin ang mga katotohanan para sa mga huling araw. Pagpalain tayo ng Diyos. Mga kaibigan ko,